Anthony, thank you very much sa pagpapaunlak mo sa aming invitation. Maraming salamat din, Sir Nelson. Kamusta yung bakasyon mo dyan sa Thailand? Ito, so far so good. Medyo mainit lang pero yun naman yung in-expect din namin dito pagpunta namin sa Bangkok. I'm with my JPI Entertainment family. It's actually a company trip. So ayun, as a tourist ako ngayon. Paramihan na kasama namin mga first-timers eh. So we've been to touristy spots na yung mga temples, ganyan. Dati kasi as a performer ka. Ngayon as a tourist. Oo. Para maka-explore, ganyan, makapag-unwind, makapag-soul search. Soul search? Soul search, why not, di ba? Anthony, okay, let's talk about Switch. Alam mo, na-intriga ako the first time I saw yung poster. Sabi ko, ay, ano yung Switch? So, of course, syempre gusto ko sa'yo kung malaman diretso, ano ba yung Switch? Sir Nelson, naisipan namin na gamitin yung word na switch for the concert. Kasi kung sa mga makikinig sa atin, kung nakasubaybay sila sa naging takbo ng career ko nitong nagdaang 2023, I made the biggest switch in my career, which is the musical theater. Nung ginawa ko yung Ang Huling El Bimbo the Musical, it was my first time and it was really big of, a change para sa akin kasi ibang environment, ibang culture sa theater, and ayun, para sa akin biggest switch siya sa akin, and hindi lang bukod sa bago siya para sa akin, naging biggest switch din siya kasi maraming nagbago sa takbo ng career ko. Nag-open ng maraming doors para sa akin, mga opportunities. So ayun, parang culmination siya ng what happened from the first time that the Kapuso saw me as a performer on TV, tapos ito naman yung pagtawid ko papuntang teatro. So yun yung gusto kong ma-experience ng mga manonood sa concert ko. Nakilala kita, di ba? Parang nung nagsisimula ka pa lang as a balladeer. Tapos bigla kang pumunta sa theater. Tapos ngayon, you are going to make a bigger switch. And aside from that, there's also a surprise na hindi ko pa masabi kasi di pa na-announce. But isa rin ito sa malalaking bagay na gagawin ko sa 2024 that also involves musical theater because I'm gonna do another production na malaki din. And I'm so excited about kaya this. Lang, I don't want to spoil it for you. Yes. Mga updaters, sabi ko sa inyo, magugustuhan nyo to, lalo na yung mga theater aficionados, talagang ay bagay kay Anthony to. Walang pagdududa, sabi ko, makukuha ni Anthony to. And congratulations. Congratulations Salamat. In advance. Parang pinagdadasal ko din talaga na sana kahit isang beses sa isang taon makapag musical ako, and answered prayer again kasi I don't want to parang forget everything na natutunan ko noong 2023 kasi ang dami ko natutunan sa teatro. Disiplina, pagiging professional, lahat, pagiging who I am today. Parang nagtatranscend nga siya sa mga taong nakakasalumuha kasi pag matagal na lang akong hindi nakikita tapos for example nakita ulit kami, parang ano yung pinagbago mo, no? Parang ang confident mo magsalita, parang iba ka na ngayon, parang feeling ko it's the theater. Napansin ko rin yan. From being a shy young man, ngayon talaga, di ba, pag nakikita tayo, pag nagkakwentuhan tayo, iba na eh. Maybe you call it maturity or something. Parang you can say that, maturity. At saka gusto ko rin naman yun. At saka, syempre, parang over the years, syempre, dapat makita rin natin na somehow meron din talagang growth. And I'm so lucky na maraming mga avenue, maraming mga platform, maraming mga opportunities within GMA and also outside. And of course, siguro ang theater, malaki rin ang naitulong sa confidence mo. Yes. Oo. Alam mo ba, on live Sir stage every day, no? For yes, the whole year. I did what? 58 out of 60 shows ng Ang Huling El Bimbo the Musical last year. And that's a lot. Hindi ka ba napagod? Kasi 58 pa rin yun. Yes. Napagod ako. Dumating nga sa point na nagkasakit ako kasi
Siguro dahil yun nga, pagod ako, tapos I have so much on my plate and parang nagpatong-patong na and parang kailangan 100% pa rin na kahit may masama yung pakiramdam mo, kahit meron kang iniinda that day, laban ka pa rin. Pero kung babalikan ko yung mga pinagdaanan ko na yun, okay lang sa akin na gawin ko siya ulit kasi ang laking tulong eh. Kung hindi ako napagod, kung hindi ako umiyak, kumbaga sabihin nila na umiyak ng dugo. hindi ko masasabi na fulfilled ako sa experience ko as a theater actor. Ang tawag na sa'yo ay Kapuso Pop Rocker. That explains ba the hair? Kung ba't from clean cut, pa-rockstar na yung dating mo? You can say that kasi parang actually ang nag-coin sa akin ng moniker na yan si Miss Joy Marcelo in 2020 yata, or parang ito na yung branding na tinataho dahil parang nakikita nga nila na yung voice ko suits rock also, pop. Pero yun nga, since I did ang huling El Bimbo, which is also, full of mga pop and rock songs. Yung mga areglo nun rumarock na no? Yeah. So, I actually love the moniker kasi bagay siya sa boses ko and sa branding ko, sa look ko ngayon. Ito yung with the tats and all and the long hair. So, I guess you'll hear more rock songs from me, pop rock to be exact, in the future. Pero, teka Anthony parang natatandaan ko aside from, of course, singing, di ba meron ka ring mga gig before na sa acting naman? Kasi di ba napapanood kita sa Magpakailanman, sa Wish Ko Lang? Yes. Yun nga, parang feeling ko mas nakatulong na meron akong experience sa TV. Dahil hindi na naging bago sa akin yung pag-arte na ginawa ko sa teatro. So, and na-enjoy ko siya actually. Kaya para sa akin, hinahanap ko na tuloy yung mga acting projects, may it be on TV and sa theater. And it's actually one of my kumbaga hindi lang pagkanta, kumbaga acting and singing na talaga yung two love talents kahit nag-host din kasi ako and I dance, so I do a lot actually, pero yung dalawa yung nangunguna. Pero kung papipiliin ka, ano yung number one sa'yo? Singing talaga. Singing talaga. I love singing. Parang feeling ko hanggang sa huling hininga ko, dapat nasa tono pa rin yung pagkanta ko. Doon sa sinabi mo singing, acting, of course hosting, ano doon sa mga yon ang yung sa tingin mo yung pinakakulelat ka? Kasi I know you're a multi-talented person Sa dancing siguro kasi kailangan pa akong turuan hindi ako marunong mag-freestyle. So pag sayawan na tas freestyle yung gagawin, medyo lalayo muna ako. Kakanta ko na lang sila. Pero itong mga ginagawa mo, Anthony, the way I see it kasi you always reinvent yourself. Maganda para sa isang artist to reinvent himself or herself every now and then. Yun yung kasi sign ng malikotang utak ng artist Yes. Ikaw, tama ka importante naman sa iyo yun kasi, to reinvent yourself, to be creative. Importante siya sa akin kasi in a pool of so many good-looking, talented artists, importante na effortan mo para mapansin ka. Mahirap na basta-basta lang yung bibigay mo. Sa show business lalo, ang every year may bagong sumusulpot. So there is a tendency na kapag relax ka lang at petex ka lang at hindi ka mag-e-effort, baka mawawala ka na lang at matatabunan ka, makakalimutan ka. So as an artist, kahit hindi ka emerging, kahit hindi ka na nag-uumpisa, always you give your 100% best pa rin. At yun nga, kasama yung pag-reinvent and paghahanap ng mga bagong bagay na that will make you shine, kumbaga. At saka yung learning, yan. Masarap kasi na may bago ka always learning.
tapos nakikita ng audience mo na ang dami niyang kayang gawin. So, parang happiness siya para sa akin. That's right. Okay, Anthony, let's get personal. Sa lahat ng kaibigan ko sa show business, ikaw yung nabibilang dun sa listahan ng mga you really value your privacy. Kwento mo naman sa akin briefly, paano mo ba napasok ang showbiz? Nag-start to after my dad's passing noong 2014. Kasi back in 2013, basta nung years ago, yung first job ko, band vocalist ako. Tapos I'm always out of the country with my band. Yung work namin, na-station kami sa Japan, Malaysia, Singapore. So, lagi akong malayo. Tapos, breadwinner ako. So, never ako nabakante. Kumbaga, bababakante lang ako 1 month to 2 months. Tapos, nung nagkasakit yung dad ko, biglang pumasok sa isip ko na okay, nakapag-provide ako sa family ko. Pero, yung time ko na nawala ako sa kanila, parang feeling ko and na-realize ko na mas mahalaga siya sa akin na always akong nasa Pilipinas lang. So, nung nawala si Papa, naisip ko na sumugal kaya ako, try ko maging singer sa Philippines since feeling ko okay naman na ako, kasado na ako sa pag-perform. Teko, itong kinukwento mo na to, ilang taong ka nito? 23 ba ako? 24. Around that age. So, bata pa. Yes. Bata pa. Tapos, nagkaroon ng competition sa Itbulaga noong 2016. Spogify, yan. Kami nila. Matt Lozano. Si Matt. At so, doon talaga syempre, nag-start. Kasama mo rin si Yasser Marta doon. Yasser Marta. Kami, mga bagets pa kami. Super bagets. Naging top 5 kami nung Spogify sa Itbulaga. Yun yung sign para sa akin na parang feeling ko kakagatin naman ako sa Philippine showbiz industry. So, hindi na ako nag-stop. Nag-try ulit ako sa kabila, sa Tawag ng Tanghalan. Tapos, sumali ako ng W Copa sa USA to represent the Philippines. Tapos, The Clash. Ayan. The Clash talaga yung nag-open ng door sa akin sa GMA. Sabi mo nga yung passing ng dad mo, no? It really opened a lot for you. Do you have any regrets at all? Dahil, syempre, hindi mo na maibabalik yun. Well, part of me says also na tama ba na umalis ka? Tama ba na malayo ka sa family mo? Tama ba na wala ako nung may sakit yung papa ko? Kasi he had cancer and nung na-diagnose siya, it was already terminal. Stage 4 na. And that very reason ang dahilan kung bakit ako umalis ulit kasi I had to provide for my dad's hospitalization. Yung treatment niya, di ba? Yes. So, nung time na nasa Singapore ako. Every single night, umiiyak ako. Pagkagaling ko ng work, bago ko matulog, umiiyak ako kasi wala ako sa tabi niya. Pero also, that was the sacrifice eh. Kasi kung wala ako sa Singapore, walang magpo-provide ng pang-hospital ni Papa. And ang regret ko lang was wala ako sa tabi niya. Pero also, thankful ako kasi meron pa rin part sa akin na nagpapasalamat ako kasi kung hindi ako, sino yung gagawa sa amin? And I had to step up kasi kahit ako yung bunso, feeling ko nung time na yon ako lang yung kayang kumita ng malaki na makakapag-support sa papa ko. Para lang mapawi yung lungkot ko was through video calls every day. Pagising ko, tatawagan ko siya. And nakikita ko yung kung paano na nag-progress yung sakit ni papa ko. Masakit sa akin pero hindi naman niya nakita na umiyak ako. Though umiyak talaga ako after ng mga video calls namin. And hindi ko makakalimutan nung last video call namin. Parang hindi na siya nakakakilala. Parang nagka-dementia na siya. So, he was just in front of the computer pero hindi na kami nag-uusap. And that was so painful. Naalala ko pa hanggang ngayon. And yun nga, dahil doon sa pinagdaanan ko na yun,
realization ko na family talaga, walang makakatumbas na yaman, na success, na fame. If you don't have that thing which is yung family, and kung di mo sila kasama, kasabay ng lahat ng nangyayari sa buhay mo, it's all a waste for me. So I decided, kahit anong mangyari, babalik ako sa Philippines and I will be successful in the Philippines. And wala sa thinking ko na mag-fail ako. Because every year, I did my part. Parang, if I fail here, I will try another one. Kung hindi ako tatanggapin dito, try ako mag-audition sa isa pa. Kung hindi ito yung break ko, convinced naman ako na sa sarili ko. And this is not being parang mayabang, pero convinced ako na kaya ko. Parang naging firm ako sa decision ko na gagalingan ko, and I will be in the Philippines. I will be a singer. And that's it. And thankful ako na it all led to here, to where I am now. I'm really sorry, It's okay. Anthony. I know it's just a question, pero ang naramdaman ko kasi when you were answering it opened again some wound in the past, and I'm really sorry. It's okay. Pero since pinag-uusapan natin, I'm sure maraming makaka-relate kasi dyan. And gusto ko sanang tanungin din, like parang, anong natutunan mo ba out of that? Aside from, syempre, importante na yung family. Or pagtuunan ng oras yung pamilya, no? Pero syempre, personally, yung habang nagmo-move on ka from that grief, may natutunan ka na pwede mong i-share? Ang dami ko natutunan. Unang-una, yun nga, pahalagaan yung pamilya. That's number one para sa akin. Mas binibless ka pag inaalagaan mo yung pamilya mo at inuuna mo sila. Pero yung gusto kong matutunan ng mga nakikinig sa akin every time na mag-share ako is be a believer, a number one supporter of yourself, and hindi mo kailangan ng affirmation, ng validation ng iba para maging successful ka. And I believe na if you put your 100% heart and you're coming from a good place na wala kang tinatapakan, mabuti ka lang tao, at alam mo walang naaragabyado sa ginagawa mo, yung success nandyan lang siya always. Parang malapit lang siya sa'yo. It's just a matter of kung willing ka ba to take the leap and move forward and do the sacrifice. And para sa akin, always ka lang dapat lumalaban. Hanggat nabubuhay ka, laban ka lang always. Yun lang. Gusto kong maka-inspire ng mga nakikinig sa akin always, na ako kasi yung produkto ng hindi to swerte para sa akin eh. Fairness, parang feeling ko, I really worked hard kung nasaan ako ngayon. Kasi ang daming failures, ang daming rejection. That's right. Ikaw ba, meron kang kinoconsider na big failure in your life? What was my biggest failure? Oh my God. Para sa akin, well, failure para sa akin na hindi ako nakapag-aral ng college. Para sa akin, kung magkaka-time kasi ako, gusto ko mag-aral pa eh. Kasi dumating din sa time na, ewan ko kung ako lang to pero karamihan kasi sa mga friends ko nakapagtapos. So, if they talk about where they studied, yes, if they talk about their universities, nagsishare sila kung sino yung mga classmates nila. Ako, I have zero. So, parang nami-miss ko rin yung feeling na may babalikan akong friends na ito yung pinanggalingan namin, na araw-araw kaming nagkikita, tapos ito yung teacher namin. Kasi I only have that memory. College, high school lang, and
ang tagal-tagal na nun. So, wala lang. Parang, it's still a goal for me that is yet to happen. Kasi syempre, nag-instill din ako ng good values sa may mga pamangkin din ako eh. So, parang mas masarap sana na magsabi na, okay, tapos yung pag-aaral mo kung natapos ko. Pero alam mo, yung sinasabi mong failure, quote and unquote, no? Although, para sa akin, hindi siya ganun kalaki. Pwede, hindi pa, it's not too late. It's really not too late. Yes. Mm-hmm. Actually, meron pang mga lumalapit sa akin na may-ari ng school na willing to sponsor my scholarship. It's just that, parang at the moment, ang busy ko naman. So, yun lang. Kailan ko kaya siya pagbibigyan ng pansin. Tsaka feeling ko masarap pa rin talaga mag-aral. Kaya yung sa mga may opportunity mag-aral, dapat mag-aral sila. Kasi sayang eh. Kasi ako ito perspective to ng hindi nakapagtapos ng college. Kung nakapagtapos ako, parang feeling ko siguro may business ako ngayon, siguro meron akong ibang ginagawa pa aside from performing and being on TV and on stage. Wala lang. And mas gusto ko yung mga sa family ko na mas nakakabata sa akin. Mas i-value nila din yung kapag tapos sila kasi iba pa rin kapag nakapagtapos ka. Pero Anthony, diyan ka dinala eh. Wala tayong magagawa. Tama naman. Oo. Kumbaga, yan yung calling mo eh. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga. At diyan ka magaling eh. At yung ginagawa mo ngayon, puts food on the table. That's true. Okay, 2024. Ano sa tingin mo? Anong tingin mo dito sa taon na to? Ang laki ng potential ng taon na to dahil nararamdaman mo, nakikita ko na nararamdaman mo, no? Parang unlike nung 2022 at saka nung 2023, parang iba to eh. Iba yung excitement. Parang ito na yung year na super normal na ulit. Back to normal na lahat. So, para sa akin, this year is the beginning of, coming back to how it was years ago pagdating sa entertainment. And I'm excited for everyone, lalong-lalo na sa mga kapuso na bukod sa akin, ang dami din ginagawa. Meron din mga upcoming shows, may mga movies, at nadagdag pa dito yung kausuhan ng social media. There's another avenue also. At paraan pa para makilala pa ng nakararami. So, 2024, laki ng potential. And para sa akin, ito nga, umpisahan ko ng concert and meron ako another production na gagawin. So, excited ako. And I think mas marami pang mga artists na mas mag-i-explore. Hindi lang naman ako yung nagkaroon ng switch last year, pero parang tingin ko marami akong mga na-inspire na ko actors sa GMA to also do theater. And abangan nyo kung sino-sino yan. Yeah. Meron din akong makakasama kasi. So may mga na-recruit ka na pala. Yes. So abangan nyo yan. And more. So excited lang ako. And more. 2024, love life. Love life. Nako, hindi pa siya priority at the moment. As you can see, puro mama ko yung pinopost ko. Yun na nga eh. Oo. Teka muna, ano ba hierarchy niyan? Siyempre, work. Ano susunod? Love life o pag-aaral? Siyempre, work. Tapos, family, mom, pag-aaral. Wala pa, dito ulit. Kasi, nung kabataan ko, kala mo sobrang tanda na. Doon tayo masyadong mas nag-focus sa love life. So ngayon, bilang dire-diretso yung trabaho at ang daming opportunities, siguro pakunti-kunting kilig pero nothing serious muna kasi gusto ko talagang parang i-savor at ito yung word na gagamitin ko, exploit yung pagkakataon na maraming binibigay sa akin. And right now, kasi sobrang saya ko na ako yung nakakapagdala sa mama ko abroad, nabibigay ko sa kanya lahat ng gusto ko, napatayuan ko siya ng bahay.
ang saya-saya ng puso ko. So right now, yun yung number one priority And ko. I'm sure your Sila dad's muna. smiling down from heaven. Grabe. Sana. Kasi alam mo, ito inulit ni mama to. Tahimik lang mama ko. Hindi siya super vocal. So, nung time na sabi ko sa kanya, mapunta tayong Hong Kong. Tapos sabi ng mama ko, alam mo ba pangarap ng papa mo yan? Na makaalis ako ng bansa. Kahit isang beses lang. So, ako naman, tumalikod ng konti. Gusto ko umiyak pero napigilan ko. Pero, asarap lang sa puso na parang natutupad yung nang paunti-unti yung mga pangarap. And I think ito yung calling ko na pasayahin yung family ko, especially my mom. Wala naman talagang yung magpipilit na ganito, kailangan magkaroon ka ng love life para maging masaya ka. Paano kung yung love mo pala na gustong pasayahin, nanay mo, o, diba, o yung mga pinsan mo, yung mga kapatid mo, wala nang masama. Walang masama doon. Tama. Saka yung diba? love life, nandyan lang yan, Oo. Kaya, dyan lang kayo, ha? Mama's boy ka ba? Sobrang mama's boy ako, Sir Nelson. As in, nung nag-start pa nga lang ako sa TV, always ko siyang kasama actually sa taping, sa All Out, sa Studio 7 pa noon, sa The Clash, nako, always siya nandyan. Ngayon lang hindi kasi 17 na si mama, so ayaw kong na-expose siya na always sa maraming tao. Pero I call myself a mama's boy and I am proud of that. And I think I am this person na mama's boy na very generous, maalaga, sweet, mabait, kahit sa kanino, lahat ng kaibigan ko, friends, and lahat ng nakikinig ngayon kung kilala nila ako would agree. And ayun, kaya di ako nahiya sabihin na mama's boy ako. Kasi 'di ba parang yung iba pag sinabing mama's boy parang 'di ba iba yung connotation nila, iba yung dating sa kanila, no. Ako I'm a certified mama's boy. At yun yung parati kong iniisip sa bawat gagawin ko. I want this to be a make my mama proud moment. Yan. I always remember that commandment, yung honor your mother and your father. Yes. Diba? Hindi nila sinabing love your mama, your mother, and your father. Honor. And the only way that I can bring honor is to make them proud. That's true. Tsaka parang sa lahat ng ginagawa mo, parang isipin mo always, mapaproud pa sa'yo yung mama mo sa ginagawa mo. Yes. Yes. So parang ang ganda lang ng saan ka dadali nun? To always do good. Anthony, before I let you go, of course, I always end the podcast with this segment. I turn the tables around. Ikaw naman magtatanong sa akin ng isang tanong. Baka may naisip ka. Okay, ano bang bilang ako ay isang mabuting anak. Itong question na to ay natanong lang sa akin last time. Sang-ayon ka ba if your parents, for example lang nung bata ka, ay nag-aaral ka sa isang private school, tapos bigla kayong naghirap kasi yung dad mo nawala ng work. So, para magpatuloy ka sa private school, yung nanay mo naisip na ipangutang ka para may pang-enroll ka. Agree ka ba na mag-private school pa rin yung bata at mangutang yung parent? Alam mo, gets ko yung question mo eh. And sa totoo lang this is really giving a piece of my life. Totoong nangyari sa akin yan. Dumating kami doon sa point na I will not say na mahirap kami. Kumakain naman kami ng 3 beses isang araw eh. Pero hindi ko alam kung anong meron siyang superpower, kung paano niya kaming naigapang na 4 niyang anak na nailusot niya sa private school. So alam mo yun, she was working noon as a hairstylist sa isang salon. Tapos alam ko nagbebenta siya ng mga beauty products, even langgunisa nga, natatandaan ko noon eh. Wala pang social media. I think
yung pinuhunan ng nanay ko gave her pride and joy sa aming apat na magkakapatid. My sister is a successful accountant. My brother has his own business in Chicago. At ako, nandito ako sa Pilipinas, isang humble reporter na napapanood niya everyday from across the miles. Hindi ko mamaliitin yung ginawa niya. I know she had to do that. And I have to give props to her. Because kung ako yung nasa lugar niya, ngayon tapos yung ganun yung estado ng buhay namin, ako na mismo maglilipat sa mga anak ko sa kung saan ko afford. Yes. Parang naisip ko lang kung ikaw yung tipo ng bata na, ayoko sa public school kasi yung mga classmate ko, hindi ko na makasama, mayayaman sila, ganyan. Yung mga para lang sa pag-iirante lang. Parang, para sa akin, wag na lang mangutang, okay lang naman para sa akin. Na ako, malilipat ako sa public school, okay lang naman din dahil parang feeling ko, I will still succeed kasi magiging magaling na estudyante pa rin naman ako kahit sa public school. Although, nung time na yun, kung inilipat niya ako sa kung ano mang school, be it private or public, feeling ko okay din ako kasi may mga kaibigan din ako na doon nag-aaral. So alam mo yun, na parang meron akong mga kapitbahay na schoolmates ko rin. So nung time na hindi ko alam, pero kasi very important sa kanya na makapagtapos kami at do sa isang certain school. So yun, iginapang niya kami. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, yung mga paghihirap ko nung maliliit kayo, kumita na ako. Alam mo, naiyak ako noon, pero syempre hindi ko na pinahalata sa kanya. Pero talaga, alam mo, doon ko naramdaman na parang, we did good. Kaming magkakapatid, kaya alam mo yung parang sobrang proud kami sa isa't isa. Because parati namin iniisip kung paano namin mapapasaya yung nanay namin. Tama. Masarap sa pakiramdam. Tsaka alam ng parents mo na lahat ng paghihirap nila ay may kinapuntahang maganda. Tsaka ikaw yon, Sir Nelson. You're the product. Anyway, Anthony, ano ang ma-expect natin sa Switch? Maybe you would like to invite our listeners sa Updated with Nelson Canlas. Ayan. Mga kapuso, of course, inimbitahan ko kayong lahat na manood ng aking first solo major concert this coming January 31, 2024. Sa Music Museum, ang title nito ay Switch. What to expect. Of course, hindi mawawala yung kinasanayan nating genre na kinakanta ko, na ginagawa ko on stage. And I want to show you guys that side of me. Pero dadalhin ko kayo to my newfound love, which is the musical theater. So kalahati nung concert will be about Broadway musical and iba't ibang mga shows to. So tatransport ko kayo to that place. And para din ma-experience ng ibang fans ko kasi most of my fans are not really theater aficionados. So I also want to introduce that culture sa kanila para ma-enjoy nila kung ano yung ginagawa ko at the moment. Ayan. Sigurado, isa ako dun sa mga nakaupo dun on January 31. Ayan. I will Anthony, see you there. Oo, definitely. Isa ako sa mag-standing ovation na naman sa'yo. Yay. Definitely. Thank you, Anthony, thank you very much for opening up your heart sa ating podcast ngayon. Thank you very much. Thank you so much, Sir Nelson. Basta ikaw, open yung heart. And I enjoyed it kasi bibihira din yung mga nag-interview sa atin na talagang may talent and may power na magbukas ng puso ko . So ikaw yun, isa ka dun, Sir Nelson. Naku, thank you very much. Thank you.